Nearly everybody prays and asks for a successful life. Nearly everybody prays and asks for a successful life. At birang-bira siguro yung ang hinihingi ay yung tinatawag na simple life. Bira siguro yung hinihingi ay simple life. And probably one of the reasons is the misconception of what a simple life actually means. Na pwedeng magkaroon ka ng simple life and still have a successful life. At kung meron ka mang simple life, hindi necessarily ibig sabihin nun boring life. In fact, there are so many benefits na pwedeng matamo at maranasan ng mga tao pag natutunan nila mabuhay ng simple, na matuto sila mabuhay ng isang simple life. And that is the focus of our message for today, na pinamagitan po natin the benefits of a simple life. The benefits of a simple life. Misa pa po tayong manalangin sa Panginoon. Let's come to the Lord in prayer. Patuloy po kami nagpupuri, patuloy po kaming sumasamba sa inyong dakilang pangalan, naming Diyos, aming Ama. We worship you, Lord. You deserve our praises, Jesus. Napakarami naming pwedeng ilista, napakarami naming pwedeng sabihin na mga pagpapalang nararanasan namin mula sa inyo. And you deserve all the worship, Lord. You deserve all the praise. And even today, Lord, as we listen to your word once again, allow us to just be overwhelmed by the presence of God. Embrace us, Lord, with your arms. Touch us, God, with your Spirit. Give your people this extraordinary peace. This peace that only Jesus can give. At gamitin mo, Panginoon, ako inyong lingkod bilang inyong messenger and make this message clear, powerful, that it will truly challenge your people to live a life that pleases God. We honor you, Lord. We worship you. We give you praise as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Proverbs 13:6-7 in the Bible says, a God-loyal life keeps you on track. Sin dumps the wicked in the ditch. A pretentious, showy life is an empty life. A plain and simple life is a full life. Marami po tayong pwedeng mahangong mga blessings mula dyan sa mga verses na ating binasa for today. Ngunit, ang pinaka-importanting item na gusto nating makita dyan sa mga verses na yan is that there is such a thing as a simple life. And what is a simple life? Mula po dun sa verses na binasa natin, a simple life is defined as a God-filled life. That a simple life is a God-filled life. Isang buhay na pinupuno ng Diyos. O isang buhay na punong-puno ng mga bagay tungkol sa Diyos. A simple life is a God-filled life. At meron pong iba't ibang mga pwede tayong masabi sa isang God-filled life, tulad ng mga sumusunod. That a God-filled life is a life that has a relationship with God. That a God-filled life is a life that has a relationship with God. John 1:12-13 says, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, nor a husband's will, but born of God. Na ito ang pinaka-importante sa atin, yung merong relationship kay God. Religion is good. We do religious activities. It is important for us to study things concerning God, Bible studies, and so on. However, to us, ang pinaka-importante ay hindi lang yung may mga ginagawa tayong religious, hindi yung may mga inaaralan tayong religious, o sinasabi rin natin na tayo'y religious. Alam nyo ba yun, may mga tao na ang description nila sa kanilang sarili, religious. Kaya pakitanong nyo nga sa katabi na, yan ba description mo sa sarili mo? Religious? Sa atin, that is not what is important, although that is good. For us, what is important is a relationship with God. Because a God-filled life has a personal relationship with Jesus Christ. A God-filled life has a personal relationship with Jesus Christ. Ito yung sinasabi po nating tanggapin si Jesus. I-accept si Jesus bilang personal Lord and Savior.
na pag ang tao ginawa ito minsan sa kanyang buhay, doon nagsisimula, doon na-establish ang isang personal relationship with God, ang isang God-filled life that God will truly bless. Ano pa? Sinasabi natin God-filled life is a life that is guided by God. A God-filled life is a life that is guided by God. John 16:13 says, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth." Dahil naniniwala po tayo na ang sino mang tatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, you say to yourself, I have a personal relationship with God. What happens next after acceptance is that God sends His Holy Spirit to reside in our body, in our lives. Kaya yung katawan natin, ang tawag na dyan, Temple of the Holy Spirit. Kasi ang nananahan na sa atin, hindi ang kadiliman. Ang nananahan na sa atin, hindi masamang espiritu. Ang nananahan na sa atin, ang banal na espiritu ng Diyos. At we need the Holy Spirit of God because it is the Spirit of God that will guide us to understand many things in life. A God-filled life depends on the Holy Spirit to reveal the meaning of His Word. There's a collection of books which we now call to be the Bible. Christian tradition, the whole of Christendom and Christianity recognizes this to be, all of the books in it, the Bible, as the Word of God. Dami niyang laman. Meron siyang kasaysayan, historical books, actual stories of things that happened in the past, especially in the Old Testament. Meron din siyang mga tula, may mga poetry. Meron din siyang mga kawikaan o yung mga proverbs. And then you go a little bit further, the story of Jesus Christ in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And then later, after he ascended into heaven, yung mga disciples niya, nagsulat din, yung mga apostles, yung mga nagsulat ng tinatawag na letters or epistles, sila Paul. Napakarami niyang laman. You could either read it as a simple literature and gain nothing from it, or you could read it. And because you have a relationship with God, His Holy Spirit is in you, listen to it, even right now. And because the Holy Spirit is in you, He will guide you to know the meaning of His Word. Hindi nakukuha yun sa intellectual ability or capacity. Hindi rin nakukuha yun sa educational attainment o di kaya ay tinatawag na intelligence. You could be a very intelligent person and still be an atheist. You could be a very intelligent person and still be of another religion. Because the issue of understanding Scripture or the Word of God lies not in the intellect, but in one's relationship with God. Kaya may matatagpuan ka. Sabi nga nila, no read, no write. O elementary graduate lang. O hindi nakapagtapos ng mga matatayog na kurso, pero ang galing mag-preach. Anointed siya sa pagtuturo ng Word of God. Kasi may relasyon siya sa Diyos. At yung kanyang relasyon sa Diyos, yung Spirit ng God sa kanya, ang nagbibigay sa kanya ng kakayanan para maunawaan ang salita ng Diyos. Tayo pa namang Kristiyano. Walang halaga ang lahat ng alam natin tungkol sa Bible. Walang halaga ang lahat ng alam natin tungkol sa relihiyon. Kung hindi natin ito na-apply sa buhay natin. May tanong ka ngayon, anong sinasabi ng Bible tungkol doon? May mga problema ka ngayon, anong sinasabi ng Bible tungkol sa mga problemang ganyan? Maghihiwalay na kayo mag-asawa. May problema ka sa boyfriend mo. May problema ka sa trabaho. Wala ka ng pera. May sakit ka, sari-saring mga pagsubok sa buhay. Ano sinasabi ng Bible tungkol dyan? A God-filled life is a life that is guided by the Spirit of God. Amen. That because you have this relationship in Him, you can trust in God that He will reveal to you the meaning of His Word. What else? A God-filled life submits to God. A God-filled life submits to God o nagpapasakop sa Diyos. James 4 verse 7 says, "Submit yourselves then to God." Kaya napakalaga sa atin na sinasabi, I accept Jesus as my personal Lord and Savior. Na hindi ko lamang siya tagapagligtas, siya ang aking Lord. Siya ang aking Master. Siya ang aking Father. At dahil siya ang iyong Lord, Master, Father, what do? We submit to God. Nasa Kanya tayong poder. Nasa Kanya tayo sumisilong. Sa Kanya tayo
sumusunod. Because a God-filled life obeys God as our Father. A God-filled life obeys God as our Father. Hindi ko alam kung meron sa atin na minsan nang nasabihan ng kanyang magulang, lalo na nung teenager, nung pasaway, matigas ang ulo, kung naaalala nyo pa yung mga panahong ganun kayo. Minsan na kayo nasabihan ng inyong mga magulang, kung ayaw mong sumunod, umalis ka sa bahay ko. Kung ayaw mo na sumunod sa amin ng mga magulang mo, sumama ka na doon sa boyfriend mo. Kung ayaw mo na sa aming sumunod, hindi ka na dito titira. Pero what do they also say? Pero kung pipiliin mo'y nandito ka pa rin, ako pa rin ang magpapaaral sa iyo. Bubuksan mo pa rin yung rep ng bahay na to. Ang ibig sabihin ng dapat na gawin mo? Sumunod. Meron kaya sa inyong nasabihan ng magulang ng ganyan? Meron kaya sa inyo na minsan na nasabihan ng magulang? Si Lord, feeling ko many times, nasasabihan tayo ng ganyan. Gusto mo bang pinagpapala kita? Gusto mo bang binibless ko buhay mo? Gusto mo ba pag nagpipray ka, pinakikinggan kita? Gusto mo ba pag may problema ka, sasaklolohan kita? And then sabi ni Lord, mag-submit ka sa akin. Mag-submit ka sa akin. Kasi ang God-filled life is a life that obeys God as our Father. We may have had good fathers, we may have had imperfect fathers, but praise the Lord, ngayong may relationship na tayo kay God, He is our Father. He is our Father. And one more thing. A God-filled life is a life that finds its happiness in God. A God-filled life finds its happiness in God. Napaka-importante niyan. The Bible says, as in Psalm 37 verse 4, enjoy serving the Lord and He will give you what you want. Everybody, read this verse with me together, please. Enjoy serving the Lord and He will give you what you want. Ano gusto gawin ng Lord? Ano gusto ng Lord gawin natin? Maglilingkod ka na rin lang sa Kanya. Enjoy serving the Lord. That as Christians, that as our lives, we want it to be God-filled. Ang ibig sabihin daw na pinipili natin ng ating kasiyahan, ang ating kagalakan, ay yung tayo'y nasa Panginoon. Halimbawa, kahit pare-pareho naman tayong pagod, galing sa trabaho, sa opisina, at nabalitaan mong may worship, kasama ka sa may gagawin, kakanta, tutugtog, magbubuhat, magluluto. Kung sa ibang tao siguro, parang pasakit yun. Kung sa ibang mga tao siguro, parang kapaguran yun. Pero dahil ikaw, pinili mo na ang buhay na meron ka ay yung God-filled life, dun ka masaya. Na kahit pa nga pagod ka galing sa trabaho, na kahit pa nga namura ka pa na, sermonan ka pa ng kung sino, pero ang hinahanap-hanap ng katawan mo, makarating pag-worship service at mabuhat ang lahat ng mabibigat na mabubuhat. Ang hinahanap ng katawan mo, kumanta. Ang hinahanap ng katawan mo, magluto, mag-usher, mag-serve, mag-pray. Because you've learned to live a life that finds its happiness in God. Masaya ka pag ikay nasa Panginoon. Masaya ka na naglilingkod ka sa Panginoon. And as a pastor, obviously, that is my desire for God's people, especially those who attend our church, na yun ang kanila magiging happiness, na ang buhay nila ay nasa Lord. Kaya I am encouraged. I appreciate fully volunteers in our church, men and women, na pagod din naman tulad ng the rest. Minsan pa nga may mga sakit pa. Pero kadalasan yan yung mga lubos mong naaasahan sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga nakikita mong napakaaga. Sila pa yung makikita mong nagbubuhat. Sila yung nakikita mong umaawit pa rin, tumutugtog. Minsan halos wala nang katulog-tulog. Minsan may umattend sa ating church, isang flight attendant, straight from the flight. Paglanding sa airport, hahabol pa sa praise and worship service. Pwede na namang sabihin, magpahinga na. Pwede namang sabihin, abangan na lang yung susunod na schedule ng worship. Pero yung taong yon, pinili na niya na ang happiness niya ay yung maglingkod sa Panginoon. A God-filled life finds joy in being with God. Kaya isa rin sa pinagpipray ko, na kung meron din tayong mga kapatiran o meron tayong mga kilala na lagi na lang kinakatamaran ang pagpunta sa simbahan, na lagi na lang kinapapaguran o pinag-iisipan na itutulog ko na lang ito kaysa mag-worship.
pinagpipray ko na mabago ng Lord yung kanyang ganyang klaseng mga desire and replace it with a desire to live a life that enjoys being with God. A God-filled life finds joy in being with God. So again, we say, the simple life is a God-filled life. Can we say that together aloud, please? The simple life is a God-filled life. Yan. So, dahil ang topic natin is about the benefits of a God-filled life, isa-isayin na natin yung mga benefits na yan. Beginning with reading these verses again. Proverbs 13:6-7. A God-loyal life keeps you on track. Sin dumps the wicked in the ditch. A pretentious, showy life is an empty life. A plain and simple life is a full life. Maraming benefits doon natin nahanguin. Tulad nito, the benefits of a simple life, mula sa verse 6, keeps you on track. Pag ang tao natutong mabuhay ng simple, it keeps him to be on track. Another way to put that is, hindi siya nadidi-focus sa tamang priorities, sa tamang goals, at sa right purpose for living. There's just so many people with no goals at all, or with too many goals, or with too many distractions in life. Kahit yung pag-abroad. Ano ba yung sinabi mo sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa sarili mo, nung sinabi mo mag-a-abroad ako? Ako'y mag-a-abroad kasi bibili ako ng bahay at lupa. 15 years na, wala pa rin yung bahay at lupa. O bakit ka mo mag-a-abroad? Sabi mo, pag-aaralin ko mga kapatid ko, papagamot ko ang magulang ko, kasi gusto ko makahanap ng boyfriend. Pwede rin goal yun, ha? Gusto ko makahanap ng girlfriend. Blue eyes, matangos ang ilong, blonde ang hair, taga Peshawar, taga Iraq o kung san-san pa. May kanya-kanyang goals eh. Whatever those goals are, at least meron. Ngayon yung tao na meron daw simple disposition in life, he's kept on track. Meron siyang sense of focus. Why? Because a simple life is a God-filled life. Therefore, he understands that his relationship with God causes him to live a life of purpose. Na dahil nga meron siyang personal relationship kay God, nakatutok siya sa Panginoon, he looks to Jesus. At kay Jesus siya humihingi ng guidance and purpose for living. Proverbs 19 verse 1, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ganyan po ang nangyayari sa tao na sinasabit na niya ang buhay niya sa Lord. Pwedeng nung umpisa, magulo ang buhay. Pwede nung umpisa, maraming gustong mangyari sa buhay. But as an adult, you begin to realize, hindi pala ganun yun. You really need to have a sense of focus. Kailangan meron kang tinututukan. May mangilan-ngilan sa atin na ang galing-galing na pwedeng pagsabay-sabayin ng lahat. Nag-aaral, nagtatrabaho, nagbo-boyfriend, nagiging busy sa negosyo, tapos may boyfriend na nga, may tinatago pang iba pang karelasyon. May mga taong magaling sa ganyan eh. Yung ang daming nangyayari, ang dami pang relasyon, hindi tayo lahat mahusay sa ganyan. At maging sila at some point, may breaking point. Aabot din yon somewhere, nasasabog siya. Halimbawa rin yung nagsasabay-sabay ng relasyon. May asawa, may boyfriend, tapos may girlfriend. Yung ang gulo, ano ba talaga kuya? Ikaw ba'y sa boy o sa girl? Ganun. Siya ba o ito ba? Matatago mo, pwede mo matago. Malilihim mo ang pwede mo malihim. Pero may punto yun, nasasabog yun lahat. And then you find yourself very much confused. Ano na kaya talaga nangyayari sa buhay ko kung patuloy na ganito ang mangyayari? Ano sabi doon? Many are the plans in a person's heart. May mga taong ang dami niyang gustong mangyari sa kanyang buhay. Pero kung gusto mong pinagpapala ka ng Lord, ano sabi dyan? But it is the Lord's purpose that prevails.
Hindi naman natin minamasama na meron tayo iba't ibang mga desire. Wala namang masama roon. Pero dahil sa dinidesire mo na ang God-filled life, then you go to God and then you ask God, Lord, here are my desires. Gusto ko lang naman po yan dalaga naman po. Kung pwede rin mag-request sa mapapangasawa, di nagre-request po ng matangos ang ilong. Di nagre-request po ng medyo blue ang eyes at hindi contact lens yon, kaya siya blue. Nagre-request lang po na ganito po sana trabaho. Walang masama doon sa may desires Pero alam mo that you're submitted to the Lord. Hinahangad mo yung, eto na yan God's will. Everybody say with me, God's will. Yun na yung hinahangad. God's will. Kaya sa mga single na babaeng naririto, nakikinig. Sa mga single na lalaki naririto, nakikinig. Mag-aasawa ka na rin lang. Ang hinahangad mo, tinatanong mo sa Lord, God's will. Many are the plans in a person's heart. Matangos ilong, blue eyes, pogi, macho, etc. But then you say, but it is the Lord's purpose that prevails. Ang gusto ko po yung mukhang Koreano, gusto ko po yung maputi, yung singkit, yung pag matutulog, amoy kimchi, yung po yung gusto ko pong mapangasawa. But it is the Lord's purpose that prevails. Ang gusto ko po yung pang Miss Universe ang itsura. Ang gusto ko po yung katangkaran. Gusto ko po yung maganda boses. But the Lord's purpose prevails. Isang araw lang may kausap ako isang single person. May mga pinag-uusapan kaming mga babae na single sa church na baka pwede niyang makonsider na ligawan. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino yung kausap ko. Ayoko manukso, no? Ayoko nga malaman kung sino yung pinag-uusapan natin. Pero nag-uusap kami. Tapos may nabanggit ng mga pangalan, may mga nasabi doon sa mga pangalan. Di ang sabi ko sa kanya, syempre may mga gusto ka. But it is the Lord's purpose that prevails. But it is the Lord's purpose that prevails. Isa sa mga pangarap ko, lalo na sa ating church, is that kung meron akong ikakasal sa church natin, dito sila nagkatagpuan, tapos nakita mo sa pagtatagpo nila, God's will talaga itong dalawang to. Bagay na bagay talaga itong mga to magkasama. At ang buhay nila, they've learned to live a life that lives for the Lord. Knowing His purpose. That the purpose of the believer is always to worship God and to make disciples. Nare-realize mo yun. Dati, nung hindi pa ako Christian, my life is only for myself. But now that you become a Christian, you realize this, I want to live my life to worship God and to make disciples. And that's why you learn to align your goals according to God's purpose. You learn to align your goals according to God's purpose. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Na baka halimbawa nung araw, naghahanap ka ng girlfriend, naghahanap ka ng boyfriend, puro ito yung mga resume. Stricto ka sa CV nung mga nag-a-apply. Kaso nga, biglang nagbago ka na Ang gusto mo na yung purpose ng Lord sa buhay mo, kaya ano ginagawa mo ngayon? You align your goals according to God's purpose. Gusto ko makarinig ng mga single na babae na sasabihin yung, aanin ko nga kay gwapo, aanin ko nga kay yaman, hindi naman maka-Diyos. Aanin ko naman yung singkit ang mata. Aanin ko na yung mukhang Koreano. Pero hindi ko naman masama sa church. Every week na lang, pagtatalunan namin yung pagsimba. Anong klaseng buhay yung ganon? O di naman kaya ang desire mo to make disciples. You want to live a life to win and reach people for Jesus Christ. Tapos yung magiging boyfriend mo, wala siyang kagana-gana sa mga ganyang bagay. Yung mapapangasawa, yung gusto mong mapangasawa, yung ang gusto lang halikan, yun lang. Wala nang ibang gagawin, kundi halikan na lang. Di pag-pray mo na nagme-make disciples na, mahilig din sa halikan, di ba? Pwede naman magkaroon ng sabay nun, di ba? Pwede naman merong sabay nun. Tapos what else? You spend your resources to advance those goals. Na kung ngayon ang goal mo in life is to live for God. Ang goal mo in life is to worship God and to make disciples. Yung resources mo, minsan hindi maintindihan ng ibang mga tao.
Mag-worship ka. Ngayon, pamasahe yan, itabi mo na lang. Hindi, yun na nga lang ang gastos ko para sa worship, titipirin ko pa. Ina-align mo na yung resources mo eh. Hindi na sa'yo parang sakripisyo yun. Sa'yo, that's my life. Kasama na sa budget ko, iba-budget ko. Ito yung pinapamasahe ko para sa pag-worship. Ito yung ino-offering ko para sa pag-worship. Tapos, meron akong tinuturuan ngayon sa Bible study. Naglalaan din ako ng budget para doon. Makakamit ka ng mga ganong tao. At yung mga taong yun, these are the people who now understand that their life is a life that lives to please God. Napaka-importante nun eh. Yung living a life with a sense of purpose. And again, I would say for people who are now working abroad, lalo na pag naging Christian na, kung yung iba sa Pilipinas pupunta sa ibang bansa kasi lang para kumita ng pera, ang Christian, pagpunta sa ibang bansa, alam niya, may mission siya sa Lord. May pagagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. And I tell you, that's a better way to live. Hindi naman magbabago ang lahat ng problema at pangangailangan ng buhay ng bawat tao, pati OFW. But what makes it better, what makes life better, is knowing that your life has a sense of purpose. That you're being tired, that you're being problematic, nasa Panginoon ka. When you're tired, He gives you strength. When you're problematic, you know He will solve your problems for you. Basta ang gawin mo lang, stay on track. Stay on track. Dalawa ibig sabihin nun eh. Una, yung mga personal goals mo, stick to them. Stick to them. Nang hindi ka malito, huwag ugaliin yung may pinagsasabay ng mga relasyon. Nakakagulo ng buhay yan. Siyempre, ano opposite ng simple life? Complicated life. Bakit ba minsan may mga tao gusto ng ganun? Yung excitement na hindi mo alam kung ang tawag mo doon sa isa, honey, yung isa ang tawag mo, bebe. Minsan nalilito ka eh. Natawag mo si honey ng bebe, tapos si bebe ng honey. I understand. Sometimes for some people, meron silang kakaibang excitement na nararamdaman sa ganyang klaseng pamumuhay. Pero dapat graduate din sa ganyan. O di kaya yung may mga tinataguan ka, may mga mall ka na doon lang kayo dapat magtagpo. Yung kadalasan walang Pilipino. Kasi alam mo, baka pag may nakakita sa iyo doon, malaman nila na ganito pala relasyon mo, ito pala kasama mo. Because number 2, a simple life, a God-filled life, teaches us to say no to complications. Amen. And everybody agrees with that. Say amen. A simple life, a godly life, teaches you to say no to complications. Why? Because we are guided by God to live a life of discipline. Because you are guided by God, you live a life of discipline. Maraming ayaw niyan. Yung disiplina sa buhay. Hindi lahat gusto yan. Minsan, ito na palapit ang tukso. Ibig sabihin mo sa tukso, tukso, layuan mo ako. Pag palapit ang tukso, halika na. Naka-ready na siya. Yung comforter, yung unan, yung breakfast in bed, kahit alam mo pagkatapos nun, sira buhay mo. Kahit alam mo pagkatapos nun, it will ruin your future. A godly life, a God-filled life, a simple life learns to say no to complications. Titus chapter 2 verse 11 to 13. That is the way we should live. Because God's grace that can save everyone has come. It teaches us not to live against God, nor to do the evil things the world wants to do. Instead, that grace teaches us to live in the present age in a wise and right way, and in a way that shows we serve God. We should live like that while we wait for our great hope and the coming of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun? Pag meron daw personal relationship kay Jesus Christ, bibigyan kanya ng grace to say no to complications. God's grace enables us to resist temptation.
May kanya-kanya tayong weakness, hindi yan pare-pareho. And we judge no one for having weaknesses in life. One person's weakness, sa ibang tao, hindi naman yun ang weakness niya. May mga tao, ang weakness, magagandang babae. Yung magaganda katawan. Yung bagong ligo, may palmolive. May mga tao yun ang weakness. Pag sila'y napadaan, hinahabol ng ilong, mamaya kinukuha na ang text number, mamaya nagpapa-add na sa Facebook, at kung ano-ano pa. Sa ibang mga tao yun ang weakness niya magandang babae. Iba naman ang weakness nila, magandang lalaki. Ang weakness nila, gwapo, may itsura. And then yun ang dumating sa'yo. Alam ng dyablo kung saan ka mahina. Alam niya. Iba weakness pera. Iba weakness pera. Pag dumadaan ng offering basket, imbis na naguhulog, dumudukot pala. Lahat ng tao ay naguhulog. Siya lang yung pagpasok na kamay, may pumasok na pala doon sa loob. Weakness niya kasi yun Minsan nang may nag-confess sa akin dyan nung araw, way back, years ago, 15 years ago almost. And then this young person said to me, Pastor, yun po weakness ko. Hindi ko po alam bakit excited ako na pag dumadaan ng offering, imbis na siya maghulog, kumukuha siya. Exciting daw talaga na Diyos mismo ang pinagnanakawan. Yun ang kainaan niya Ibang taong kainaan nila, paano magsalita? Impatient. Ang dali nila ma-provoke. Mga nagmamaneho ng sasakyan. Alam ng dyablo the buttons to push. But God gives the grace that enables us to resist temptation. To live responsible lives. This is what God wants, that we live responsible lives. Minsan in another country, hindi dito, but in another Middle East country, uso yung accommodation. So, bachelor lives in this building and the women or single people, women live in another building. Bawal. Maigpit ay pinagbabawal na maglilipatan na merong babae na pupunta doon sa lalaki o lalaki doon sa babae. Siyempre, ang Pinoy kahit kailan, kahit pabawal, nagagawa ng paraan. Minsan nagkaroon ng yung parang bigla ang pag-check. Bigla ang pag-check nung kanilang kumpanya kasama may pulis. Hindi nila alam na nung araw na yung mag-check. So si babae at si lalaki magkasama dun sa kwarto, nakalak, kumakatok at nagpipumilit na yung mga sa kumpanya at mga pulis na pasukin ito, but they were caught in the act. Hubot-tubad, hindi alam ang gagawin. Kaya all the guy could do, dahil sa bilis ng pangyayari, was naked, went out of the bintana, umakyat dun sa roof, hoping na hindi siya makita. Yung pala, alam na nung mga tao, gusto lang silang mahuli. May mga nandun sa baba sa labas, may mga tao na eventually nabuksan yung pintuan, nagpapanggap-panggap pa yung babae, wala siya dito. Hanggang sa everybody went out to the window and said, ayan ka kitang-kita ka namin Why do some people, intelligent people, professional people, get themselves into rough spots like that? Hindi rin i-resist ang temptation. Walang grace that comes from God. Walang Diyos sa kanyang buhay. But if God is with you, He will give you the grace to resist temptation. May mag-aya sa iyo na pumunta sa mga ganyan mga sitwasyon na sasabihin mo sa kanya, tapos na ako sa ganyan. Ayoko na ng mga ganyan. May kukuha ng number mo, hindi dapat ibigay. Hindi mo ibibigay ang number mo. May mag-a-add sa isa Facebook. Kita mo naman sa profile pic, yung itsura ng katawan, halos walang saplot, tapos a-acceptin mo pa. Wala, friendship lang naman. Anong friendship? Minsan may mga nag-chat-chat pa dyan ng kuno, mamaya mag-eyeball anywhere and elsewhere. You will resist, you will say no to these things. And we make an effort to improve how we live. We make an effort to improve how we live. What else? Number 3, sabi sa verse 7, makes us humble. Makes us humble. That because we submit to God, we live a fulfilled life. That because we submit to God, we live a fulfilled life. John chapter 10, verse 10, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in all its fullness. Na dahil meron kang relationship kay God,
happy ka sa life mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka naiinggit sa meron ng kapwa mo. Napaka-importante nun, lalo na pag nag-abroad. Huwag mainggit sa meron ang kapwa mo. Kasi humble ka naman, so hindi issue sa'yo. Because your fulfillment does not come from what you have. Yan ang malungkot eh. Yung magiging masaya lang ako pag nagkaroon ako ng ganitong cellphone, pag nagkaroon ako ng 7 cellphone sabay-sabay. May mga ganun mga tao, hindi kontento na may isa, kailangan 2, 3, 7. Talo pa ang mga CEO at presidente ng iba't ibang korporasyon. Kailangan lahat ng brand. Our fulfillment must not come from what we have. Sa damit, bagamat hindi ko naman inaalis na talaga may mga taong mahilig at ang gusto, ang sinusuot dapat branded. What's so wrong with that? Pero kailangan ba talaga na pati pantulog? Kailangan ba talaga pati pambahay? Kailangan ba talaga na nakita mo doon sa kapatid mo, sa kasama mo sa flat, o kung sino man meron siya nun, tapos kailangan meron ka rin nun para masabi mong happy ka. Hindi ko naman inaalis sa mga babae na magsibili ng mga bag. Ay, napakaraming babae kay hilig sa mga bag. Dapat yung bag pa match sa kanyang sapatos. Ba't naman hindi? Pero kailangan ba talaga lahat ng pinakamamahal na brand? Hindi ba pwedeng isang prema klase? Tapos the rest, yung mga disposable na. Kailangan ba talaga na makikita ang self-worth sa kung ano meron siya? Pag ganyan ang klaseng lifestyle, yan ang mga nababaon sa utang. Pag ganyan ang klaseng lifestyle, yan yung halos pagdating ng araw, hindi na niya malaman ano pa ang magbibigay sa kanya ng happiness kasi nakuha na niya. And then you realize na kahit merong A, B, C, D brands, still doesn't give you happiness. It does not come from what people say. Isang sakit ng maraming mga Pilipino yung iniisip natin, nakakahiya naman. Ba may ikakasal? Minsan matatawa ka eh. Mas maganda pa yung bisita kaysa dun sa ikakasal. Hindi naman ikaw ikakasal. Bakit kailangan mas bongga pa ang attire mo kaysa sa kanya? Tatalbugan talaga yung bride. Tatalbugan yung groom. Dapat sa kasal, ang bida lang doon yung bride and groom. Pagdating mo doon, yung respetable lang yung suot, pero kailangan ba talagang laging bago? Eh, ilang kasal din yan? Napupuntahan mo sa buhay mo, and then what will people always say? Baka ano sabihin nila, hindi ka nila pinag-uusapan. Akala mo, pagpasok mo doon sa pintuan iniisip nila ano yung itsura mo, wala silang paki sa'yo. Pero nagkandahirap ka ng paggastos, pagbili, akala mo they will care. They won't. Minsan pa nga, yung iba in-effort mo na, pagpasok mo pa, mamaya kung ano pa sinabi, ito pangit na suit niya, yung combination ng kulay, hindi bagay. Akala mo natuwa sila sa'yo, kinantsawang ka pa. So your life and your fulfillment must not come from what people will say. May taong inayos mo sarili mo ng todo. Pagdating mo doon sa lugar, parang wala naka-appreciate. Deadmahin mo lang. Pinost mo yung picture mo sa Facebook o social media. Maraming nag-bash. Deadmahin mo lang. Ang importante, naging masaya ka nung sinuot mo yun. Hindi dapat ang fulfillment mo nakabase sa sinasabi ng mga tao. Sa gusto mong multicolored ang attire mo Gusto mo green dito, orange dyan, brown naman dyan. It's your life. Pero kung nabubuhay ka lang dahil sa sasabihin ng kapwa-tao, you'll be very miserable in life. Kung hanggang ngayon hinahangad mo pa rin yung approval ng kung sino. Nag-start yan ng teenager na yung gusto natin, magustuhan tayo ng ganitong barkada, magustuhan tayo ng ganitong mga tao. Hanggang pagtanda mo, bit-bit mo yung ganyan. Gusto mong magustuhan ka lagi ng mga tao. Kung hindi ka nila magustuhan, problema nila yon. Your fulfillment should not be based on what people will say. Nagpagupit ka. Ang gusto mo talaga, tsato. Ang gusto mo talaga yung may isa lang na natitirang buhok na nakaganyan. Tapos pagdating mo, tinatanong mo kung okay lang ba yung buko, okay lang ba yung buko. Sino ba magsusuot ng buhok na yan? Hindi ba't ikaw? So bakit kailangan maging okay doon sa ibang mga tao? Our fulfillment must not come from what people will say. Magkakakotse ka. Bili mo yung pinakamura. Ba't kailangan pilitin mo bumili ng kotse na napakamahal? Hindi naman kaya ng sweldo mo. Buti nga may kotse ka Hindi ba kasi kung ano sabihin nila, yun na naman. Ano kung sabihin nila? Mag-rent ka ng bahay. Ano tayo makakatipid ka kung ganito lang kaliit yung bahay na titiran mo? And then you would say again, baka kung ano kung sasabihin nila pag maliit lang yung tinitiran.
That's not a God-filled life. That's not a simple life. Kaya kahit nga sa church natin, may bibisita sa mga bahay-bahay, minsan parang ayaw ko pa bisitahin. Pastor, wag na kasi maliit lang yung house namin. It's not really an issue. Ganun naman talaga tayo dito, nagtitipid. So minsan, mas maliit yung bahay, mas maganda. Not a big deal. Kaya tuloy, sabi ko, hayaan nyo kung bumisita sa inyong mga bahay, hindi ako baladiya, no, na pag-check doon ganyan-ganyan, kung ano-ano pa. And what is important is that you're living well. It's not what people will say. Kaya kung meron kayong makakilala ganyan, sabihin mo sa kanya, huwag mo na gawing issue sa buhay mo yung sinasabi ng ibang mga tao. What is important is that we have a growing relationship with Jesus Christ. Dagdagan ko pa, boyfriend. It's not what people will say. Minsan love mo na eh. Girlfriend, minsan love mo na eh. Tapos ano naman ang sinasabi nila? Baka kasi kung ano sabihin ng mga tao pag siya boyfriend ko. Ano ngayon? Hindi mo naman katabi yung ibang mga tao. Pag nagpakasal kayo, at yung boyfriend mo ngayon na mahal mo na at mahal ka rin, kayo lang ang magkatabi. Sinahanap mo yung what people will say. Kung importante sa iyo what people will say, isama mo sila pag natutulog gabi-gabi. Importante pala yun eh. Pero kung mabait naman, nag-aahit naman, nagluluto naman, marunong mag-manicure, mag-pedicure, not what people will say, but what God will say. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, yan ang importante. And finally, a God-filled life, a simple life, brings us closer to God. A God-filled life brings us closer to God. Because we find our happiness in God. That's why we live a blessed life. We find our happiness in God. We live a blessed life. James 1:23-25 says, "For if a person just listens and doesn't obey, he is like a man looking at his face in a mirror. As soon as he walks away, he can't see himself anymore or remember what he looks like. But if anyone keeps looking steadily into God's law for free men, he will not only remember it, but he will do what it says. And God will greatly bless him in everything that he does." Sino doon yung binibless ng Panginoon? Binibless ng Lord. Yung pag nagsasalita na siya, may sinasabi sa iyo, siya'y sumusunod. That we have learned that our happiness lies in what God wants. Anong application yan? We worship all the time. That's a God-filled life. Pag may pagkakataon, nagwo-worship tayo. Kaya nga dito sa ating church, ang goal natin, magkaroon ng maraming worship service throughout the week. Ngayon, meron tayong Monday, meron tayong Wednesday, meron tayong Friday. Magdadagdag pa tayo ng additional Friday English language service this coming Friday in the church. Dahil gusto natin pati mga ibang lahi maka-worship na rin with us. Kasi importante sa atin yan na yung mag-worship, that we worship all the time. And in making disciples, we show to God that we are obeying the Word of God. Ano yung making disciples? Yung buhay mo, yung lessons you're learning na ituturo mo na sa iba. Yan ang gusto ko maging goal ng mga kapatiran na umaattend sa ating church. You're not just learning something, but what you're learning, you're sharing to someone else. Before we close this message, for the last few days, I've been preparing a brother who's going home to the Philippines for good. Nabigla ako na siya uuwi sa Pilipinas kasi all the while I thought he would just renew his contract or work in another company here. He's a new attendee in our church. But I saw in his heart a deep desire to serve the Lord. And quick things happened. Biglang pinauuwi na siya sa Pilipinas ng kanyang magulang to start a business. And then he said, it is his heart's desire na magamit siya ng Panginoon kahit sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Bago lang na umaattend dito sa ating church, hindi pa ganun ka-active. But he wants to be active. He wants to help na ngayong wala pang Rise Up Church in the Philippines, magkaroon ng Rise Up Church dun sa Pilipinas. And
for the last few days, almost every night, pag lumalabas siya sa trabaho ng 1:00 ng madaling araw, nagmi-meet kami at bina-Bible study ko siya one-on-one. Piniprepare ko siya sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, teaching him the most basic lessons of our faith at kung paano niya maililipat ito sa iba. Ituturo ko muna ngayong gabi and then next day, yung tinuro ko sa kanya, papraktisan niya ako, ituturo niya sa akin. After one topic, next topic, turo ko sa kanya. The next day, turo na naman niya sa akin. And for the last few days, we've been doing this. And I told him, first, I'd like to thank the Lord for you. Kasi ine-eksperimentohan kita. Kasi itong mga lessons na to, gagawin nating libro sa church yan. Na dito sa ating church, magkakaroon tayo ng isang booklet. The most basic lessons of our faith in a book, which we're gonna call a blue book. Tapos itong book na yan, ituturo sa'yo. Pagturo sa'yo, ituturo mo sa iba. And so on and so forth. The joy I'm feeling doing this. I'm preaching almost every day now. I've been a pastor for so many years. Pero may kakaibang joy na ito, may tinuturuan ka at pagkatapos ko siyang turuan, the next day, pagpapracticean niya ako na turuan din. At excited na siyang makahanap ng tuturuan niya. Sino magsumunod? Yung girlfriend ko po tuturuan ko. Yung tatay ko po gusto ko pong sharean. What is that? Making disciples. And I pray that every one of you will have that as your heart's desire. I pray that every one of you will experience the joy that you're not just listening to something, you're actually sharing it to someone. Na pwedeng dati magulo buhay mo, kayo mag-asawa, maghihiwalay na dapat. Ngayon, marriage counselor na kayo. Isipin mo yun. Noong araw, nagsasapakan kayo, nagbubungian kayo. Yung pala ang ending nun, marriage counselor pala yan. Marami akong nakita ng ka-effective na marriage counselor. Yun ang kasaysayan. Lagi nabubugbugan. Maghihiwalay na several times. Kaya, kung meron kayong asawa at naririto, pakisabi mo sa kanya, pwede pala tayo maging marriage counselor. Yun pala ang qualification. Mga baon sa utang nung araw, pinalaya ng Panginoon. Ngayon, financial advisor na. Ngayon mga nagseseminar na sa mga tao paano lumaya out of debt. O di naman kaya mga heartbroken nung araw. Ngayon, nagseseminar na ng love, courtship, and marriage. Ang daming pwedeng ikwento Ito ko nung araw, it's complicated. Ito ko nung araw, ganito, and so on and so forth. Whatever your experiences was in the past in life, walang masasayang if you will offer it all up to the Lord. Iniwan ka ng asawa mo, walang masasayang if you will offer it up to the Lord. May problema kayo sa pamilya, walang masasayang if you will offer it up to the Lord. Naging napaka-complicated ng love life mo nung araw. In fact, meron ka nga hindi na makwento kung pwedeng wala na lang makakaalam Pero walang masasayang if you will offer it all up to the Lord. Minsan ka naging janitor, ano nakakahiya doon? Minsan ka napatira sa mga lugar na pangmahirap, ano nakakahiya doon? Pero ngayon maganda na buhay mo, you offer it all up to the Lord. Walang masasayang. Kung ang buhay mo, it's good and bad experiences, you give to Jesus. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang pag-aralan muli ang iyong mga salita. At kapiling po namin at kasama sa lugar na ito ang mga kapatid namin sa Panginoon na dumadaan sa iba't ibang klaseng problema at pagsubok sa buhay. Wala po kaming pwedeng maitago sa inyo. Sa kapwa-tao meron pa. Sa mahal namin sa buhay, marami kaming nailihim. Pero sa inyo, Panginoon, nothing escapes your eyesight. And I thank you, Lord, for every person you brought to this place tonight. Na alam ko, Lord, nangungusap ka sa bawat isa. Binabago niyo po ang aming puso, binabago mo ang aming isipan na matutunan naming mabuhay para kay Jesus. To offer everything to the Lord. We want to live a simple life. We want to live a God-filled life. We want to live a life that is truly blessed by God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, bago natin tapusin ang mensaheng ito sa panalangin, ba't hindi mo itaas ang yung dalawang kamay sa Kanya at itaas natin ang ating mga prayer requests sa Lord? Ano man yung mga prayer request
Ito may kinalaman sa ating pinag-usapan, sa ating mensahe. You desire a simple life. You desire a God-filled life. You desire the Lord to guide you, to direct you in your life. Come and lift those hands to the Lord and I would like to pray for you. O di naman kaya maaring may mga bagay na nangyari sa life mo in the past, hindi magagandang mga bagay. Pero tulad na napag-usapan natin tonight, napakinggan mo tonight, you want to offer it all to the Lord. Even the very bad things, even the very negative things, even sometimes the ungodly things, come and offer it to the Lord. Or meron kang prayer request, personal, masama pakiramdam mo, you need healing, come and lift your hands to the Lord. Sa trabaho, come and lift your hands to the Lord. Sa puso, you're in love, you're hurting, come and lift your heart to the Lord. Ministry, gusto mo maglingkod sa Kanya. Gusto mo yung anointing ng Lord dumapo sa iyo. You want revival in your spiritual life. You want God to use you for His glory. Come and lift your hands to the Lord. And I would like to make a very special prayer for people who today are living in complications. Ayaw mo naman ng ganung buhay, yung complicated life. God is speaking to you. God is ministering to you. Father in heaven, we thank you for these hands that are raised. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, mahal mo kami. Yinayakap mo ang bawat isa. At gusto mo, Lord, maranasan namin ang isang buhay na lubos sa pinagpapala ng Diyos. And that's why we surrender all. We surrender all. And we desire a simple life, a God-filled life, a life blessed by God. We entrust to you all of these things. All of our prayer requests. In Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang Panginoon.